Assalamualaikum mga kababayan ko dyan sa Middle East, mga kapako OFW dyan sa Middle East. Yumkin side. Bago po natin panoorin ang pagkikipagsabuatan ng video na to, pagkikipagsabuatan ni Ombudsman Remulla taga sa ICC. Ayon kay Atty. Torion, isang subscribe mo na dyan at isang likes din sa aking mga channel. So wala nang patupik-tupik na, panoorin po natin yung panayam kay Atty. Torion. Ito na, panoorin po natin ang video na kasangkot-sangkot ni Remulla sa ICC. Ombudsman Boying Remulla ang kanyang pag-amin kamag-ailan na totoo siyang nakipag-usap noong nakaraang taon sa mga investigador ng International Criminal Court o ICC. Ang pakikipag-usap ni Remulla sa kanila, una nang ibinyag ng 18 dating sundalo. I was SOJ, it was about witness protection. And there are Filipinos who testified or will testify in the ICC. And they have to be kept safe. And they were asking for help. Then can we refuse them? We cannot refuse them. Alam ko nun, tatlo lang yung nakabantay ro sa mga ICC nun. Matatandaan na sa investigasyon ng Senado noong nagkaraang taon kaugnay na umano'y iligal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Remulla na hindi ito kailanman nakipag-usap. Alam nyo mga kababayan ko, di ba last year, talagang pilit na sinasabi ni Remulla na wala siyang alam sa ICC at hindi siya umamin na nakikipag-dialogo siya sa ICC. Di ba? Matatandaan nyo. So ngayon kamakailan lang, di ba in-interview siya dahil sa 18 Marines na umamin na kasangkot siya, no? Si Remulla, di mo umamin siya. Tapos ito naman siya, no? Si Trililing, di ba? Ganun din ang ginagawa niya dati, hindi umaamin na wala daw siyang alam sa pakikipagsabuatan sa ICC. Di ba bila rin siyang umamin na oo, nakikipag-dialogo siya sa mga taga-ICC. Di ba yun ngayon na yung lumalabas na ito, ituloy po natin yung yung panayam sa kanya. Usap sa mga taga-ICC. Dahil naman sa pagbabago ng pahayag ni Remulla, ayon sa abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC case sa Korte Suprema na si Atty. Islito Torion, posibleng maging basehan ito ng pagsasamba ng kasong perjury. The testimony of then DOJ Secretary Remulla was under oath. No, it was before a Senate proceedings and I clearly remember na sinabi niya doon na hindi nakikipag-ugnayan yung gobyerno. That may be a ground for a perjury or other appropriate cases, false testimony, no, in other proceedings. Maaari rin niya ito maging basehan para Ito pa naman si Atty. Torion, sobrang talino niya, tutuluyan niya talaga magpapel talaga ng kaso. 'Di ba? Sabihin mo gagamitin nila 'di ba 'yan? Sabi niya nga 'di ba sa sa sagot niya, gagamitin niya 'yan yung sinabi ni Remulla kasi naka-under oath 'yan. Kasi nga pabago-bago ko talaga yung bago-bago talaga ang litanya ni Remulla. mapa-impeach si Remulla dahil sa betrayal of public trust. Pero sa mga panahong ito, baka hindi niya umubra sa Kongreso ang reklamo. Pero ang tiyak, gagamitin ng kampo ni FPRRD ang naging pag-amin ni Remulla para sa kanilang apilang injunction para sa dating Pangulo sa Supreme Court at upang mapahinto ng kooperasyon ng gobyerno sa ICC dahil hindi na tayo miyembro ng Rome Statute. Una, Sa totoo lang, kung magpapel ng impeachment si Atty. Torion, 100% hindi po yan uusad. Dahil unang-una, lahat po ng mga kaalyado dyan sa Kongreso ay kaalyado rin ni Remulla. Pero at least ang pinaka-importante dyan, magpapel si Atty. Torion ng impeachment laban kay Ombudsman Remulla. Yan ang importante. papasalamat ako sa kanya kasi we have been trying to secure evidence that the government has been cooperating with the ICC even if we are no longer a party to the Rome Statute. Yung declaration niya is our evidence, one of our main evidences to prove na yung gobyerno talaga natin ay nakikipag-ugnayan sa ICC even if hindi na tayo party. Samantala sa abogado naman ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa kaso nito sa The Hague, Netherlands, sinabi ni Atty. Martin Decla na kinabigla niya ang naging pag-amin ni Remulla dahil paulit-ulit na sinasabi ng Mark. Kahit sino mabibigla, hindi lang si Atty. Decla ang mabibigla. Lahat po nabigla. Kasi nga last year talaga ginigiit ng kampo ng administrasyon na wala silang kinalaman sa ICC. Hindi sila nakikipag-dialogo sa ICC. So ngayon biglang lalabas ngayon 2026 na yung pala totoo talaga nakikipag-dialogo sila sa ICC at si Trillanes. So talagang kahit sino mabibigla. Government
na hindi sila makikipagtulungan sa International Tribunal. At ang ganyang pag-amin ay pagpapakita lang na mas dapat imbestigahan ang mga ibinunyag ng mga dating sundalo. Doon sa mga nagsasabi na kwento-kwento lang, hindi paniwalaan, why dignify it with a Senate investigation? Yan really, it bugs me why they're not going to proceed with such damaging, serious allegations. Alam niyo mga kababayan ko kung bakit nagsalita na si Remulla kasi nga dahil sa 18 ex-Marines na 18 sila, 'di ba dinadawit siya, dinadawit talaga, nakasama talaga si Remulla sa pakikipagdialogo sa mga taga-ICC kasi isipin mo may ebidensya kaya hindi napilitan talaga siyang umamin eh. Kaya ngayon yun ang gagamitin na sa kampo ng mga Duterte, yung statement ni Remulla na talagang nakikipag-dialogo siya sa mga sa ICC. Hindi lang po ito salita. May mga pictures na kasama. So magsalita na yung as it turned out, imbis na magsalita, nagsampa pa ng kaso against the affiants, no? I'm referring to the former military personnel. So mahirap talaga pag titindig ka para sa katarungan, for accountability. And if they're looking for, in order to address impunity in this country, I think this is one hell of a case to investigate. And Oo, totoo naman si Attorney Del Grana, kailangan imbestigahan na ipatawag na yung 18 ex-Marine diyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Para para magkaalaman na. Kaso lang hindi talaga pumapayag si Pink Lacson eh. Ayaw talaga. Unang-una, andun ang pangalan ni Tito Soto na nabigyan din ng mali-malita sa kaniyang bahay sa Bulacan. 'Di ba? Kung titingnan niyo yung mga statement ng mga ex-Marine, kasali po si Tito Soto. Kaya talagang napakahirap ipatawag sa Senate Blue Ribbon Committee ang ex-Marine kasi nga lahat po ng mga kakampi ay kasabwat. Unang-una, dapat nga ipatawag din yan sa Kongreso. Ay hindi rin may ipatawag sa Kongreso kasi nga lahat naman doon ng mga kasabwat ay kakampi. So hindi rin uusad yan. So sana pupunta yung mga ex-Marine, 'di ba? Nagsampa sila ng kaso sa ombudsman. So ang ombudsman kasali rin po sa kasabwat din po sa katiwalian. Yun sa pakipagdialogo lalong-lalo pa sa ICC. O sana pupunta sila. Kaya ang ginagawa nila nagpapabrief briefing lang nila na parang sana imbestigahan na yung 18 ex-Marine para maisiwalat na ang totoong nangyari po sa lalong-lalo pa sa katiwalian nangyayari sa flood control at sa pagdala kay digong sa dahig. Kasi napakalinaw naman talaga na lahat po ang nangyayari diyan sa mga Duterte ay mayroong nasa likod, mayroong kumukumpas po diyan talaga. Kaya kung makikita mo, kapag ang pinag-uusapan po ay mga kasabwat, halos hindi sila, ayaw nilang magpa-interview, lahat sasabi nilang fake news. Pero kahit konting problema lang na nakasabot ang mga Duterte, sila po ay naguunahan na magpa-press briefing, magpa-interview at sasabihin na ito po ay totoo sinasabi ng laban sa mga Duterte. Diba? Pansinin nyo. Pansinin nyo, kahit isang tao lang po ang narinig nila na dinadawit ang pangalang Duterte, talagang ura-ura na ipinapatawag sa Senate Blue Ribbon Committee. Unang-una yung dinala ni Ping Lacson, 'di ba yung mga dalawang kasambahay na hindi naman ganun kalaki ang kaniyang involvement doon sa kaso doon sa bahay ni Romualdez, 'di ba pinatawag? Ito 18 ex-Marines na to eh. Ibig sabihin sila talaga may kinalaman sa nangyayari po diyan nakatiwalian sa gobyerno, ayaw nilang ipatawag kasi nga obvious lang naman talaga na kakampi nila talaga. So ang mangyayari, wala na tayong mangyayari ito. Ang mangyayari talaga, na lang tayo, magbibingi-bingi na lang. O otherwise, antayin na lang natin yung mga antayin na lang sa 2028 na eleksyon kung sino talagang ibubuto natin sa 2028 election presidential. So yan muna mga kababayan ko. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa akin, please subscribe my channel. Sa mga kapwa ko OFW, masalam.